races all over the world, mahilig talaga sa matamis. At hindi mawawala dyan ang pagmamahal nating lahat sa tsokolate. At para sa mga ideas, hindi lang kung paano gumawa ng masarap na tsokolate, ibang pwede rin itong gawing business. At para dyan, syempre makakasama natin, sino pa nga ba? Kundi si Tita Aning, Miss Anisita Pablo ng Technology Resource Center. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Maaling ano ba ang ating first step pagdating sa pag-business sa tsokolate? Yeah. Tayo ng ating double broiler, kailangan ng inyong lutuan. Hindi kailangan direct sa kalan. Direct heat, hindi pwedeng Masusunog po. Masusunog. Kailangan double broiler kayo. Double broiler. Ang double boiler, pwede lang kayo magpalutang ng isa pang pan sa ibabaw ng tubig. Yung iba, di ba tita, yung iba skwaladong ganon? Oo, eskwalado Yung lang iba siya. naman, pwede palang palutang-lutang. Palutang-lutang lang siya. Then, yung chocolate bars nyo, Okay. kailangan nakachop para mabilis ang Matunaw. inyong pag-melt niya. Tita, anong klaseng chocolate ang ginagamit? Maraming klase ang chocolates niya. May bittersweet, may dark chocolates. And then, yung ginagamit natin ngayon ay super premium. Pero these are cooking chocolate. Cooking chocolate. Hindi pwede gamitin yung kunwari meron kami chocolate sa bahay o pwede rin ba? Pwede ang chocolate na, pwede kung i-remold mo lang siya. I-melt mo lang siya, then ilalagay nyo sa molders na lagyan nyo ng mga extenders. Katulad nitong raisins. Okay. Raisins, then yung nuts, yung Okay. chopped cashew nuts. Rice Krispies. And yung mga cereals dyan, pwede mini marshmallows. Pwede rin yung ating cornflakes. Yun. Maraming no water or oil daw. Basta pure chocolate lang yung pinapatunaw, no? Yes. Huwag na huwag lalagyan ng water or oil dahil hindi siya mabubuo. Okay. Oo. Ay, ganun pala yun, okay. Alright. And then, so, tita, bilang business, para yung mga mommies natin dyan, syempre, nagpapasok ka na yung mga kids sa school. Minsan may time sila sa house. Magkano ang pwede nilang kitain? Magkano ang puhunan? Tsaka pwedeng kitain? Ang magiging punan nyo lang rito, mag-start kayo ng capital ng 500. 500. 500 pesos. Yung 500 pesos na yun ay 100% ang ROI nyo. Wow! Talaga? Malaki ang tubo kasi ang inyong price dyan ay magdedepend sa laki ng molder or sa laki ng product mo. I mean, yung sa laki ng lumabas na Produkto. Pero ang maganda rito is that kahit yung mga anak nyo, kunyari, di ba, gumawa kayo, yung anak nyo pwedeng ibenta sa eskwela. Tulad na ginawa ni Susie. Oh my, oo. Nung bata pwede siya. maging banding ng pamilya nyo. Nung bata ako ng college. Bata pa ako. Bata-bata pa tayo nun, Mare. Correct. Mabilis na talaga to. Pero aning-aning kailangan ba ilagay sa ref to pagkatapos or pwede na ilagay sa tabi at matuyo siya mag-isa? Pwede rin kung halimbawa di ka nagmamadali, ilagay mo na sa isang tabi. Oo. Kasi once na nailagay mo na siya sa isang malamig na lugar, Mag-harden kusa siya. naman siya mag-harden once na ano na siya. Walang masyadong not necessarily na i-ref na kaagad, no? Hindi naman kailangan, no? Basta walang masyadong mainit. Alright. Galing. Ganun lang makabilis ito. So, Ganyan pwede lang lahat po. mag-business kahit, mga anak nyo, naku, saya Yung nito. mga molde po, one-time investment lang naman po ito, no? Correct. Saan nabibili itong Matagalan. mga to? Yung mga like yung supplies, yung mga tsokolating ganyan, yung mga Meron molde. nung tayo mga supplies ng katulad ng chocolate lovers. Sa Sweet Craft ng Daluyong. Okay. So, marami-rami na palang pwedeng, wala naman sa palengke, no? Wala sa palengke Wala. niya. Pwede. Ayan. So, naku, thank you so much. Tita, ano pa yung mga bilin po ninyo para dun sa mga gustong umpisahan ang business na ito? Nag-start po tayo ng small capital kasi sipagin lang ho natin araw-araw, pwede nating ibenta to at saka ang inyong magiging kita rito, madodoble after a week. Kung nag-start kayo ng 500 daily, kumikita kayo ng 100%, nagiging 3,000 yan. Kailangan natin Not mag-business. bad. Kikita kayo tayo sa GMA, dito tayo. Tingnan natin. Pero hindi Mag-business tayo. tayo dun sa dalawang yan. Sa tatlong nakikikain lang ng libre. Ay, nako. Ay, nako. Pero Lista maraming utang. salamat, Aling Yes, Aling. Thank you very thank you much. rin. Pero syempre, Mari, hindi lang ito yung mga papatok sa business, di ba? Kaya kung kayo interesado mag-business, eto pa, mga pwede niyong pasukan ng mga patok na food business. Watch this. Palaguin ang pera sa pamamagitan ng pagnenegosyo tulad ng food business. Sa panahon ngayon, maraming food business ang nagsusumputan. Pero ano nga ba rito ang patok at malaki ang potensyal na kumita? Ayon sa pananaliksik, ang panaderya o bakery ay mabenta ngayon. Mahilig daw kasing kumain ang mga Pinoy kaya naman soft ka na kahit sa maliit na bake shop. Importante lang ay abot kaya o pangmasa ang halaga ng inyong produkto at masarap pa dahil dyan lalakas ang inyong benta. Ang grilled food o mga pagkaing inihaw ay patok din. Kabilang dyan ang simpleng barbecue na di lang masarap imerienda kundi inuulam pa.
Samahan ng mga gimmick gaya ng unlimited rice na usong-uso ngayon. At wala nang dahilan upang di kayo bumenta, lalo pat friendly din ang presyo ng inyong itinitinda. Isa rin sa pinakamabilis na itayong negosyo ang pag-franchise ng food cart business. Dahil easy to set up ang inyong negosyo, madali lang itong simulan sa lugar na inyong mapipili at madali ring ilipat sa ibang mapupwestuhan. Siguruhin tiwala at gusto nyo ang produktong ipa-franchise upang hindi masayang ang inyong puhunan. At dahil mabilis ang proseso ng pagluluto at paghahanda ng inyong tindang pagkain sa food cart, siguradong mabilis din ang pasok ng inyong kita. Mga kapuso, ilan lamang yan sa mga food business na patok pasukin. Kaya pili na at magnegosyo upang lalong umasenso. Alright, pasintabi po sa mga takot sa injection, ha? Meron po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito at yan po ay walang iba kundi ang stretch marks. Mapababae man o lalaki, aba pwede hong nagkakaroon nito at hindi lang ang mga buntis o kapapanganak. Yan ho ang ipapaliwanag naman sa atin ni Dr. Jean Marquez, syempre ng Pinoy MD. Good morning, Doktora. Good morning, Connie. Good morning. Sa Pinoy MD lang. Oo nga, para lang tayo na Oo nga. Anyway, ito, Doktora, common misconception ng mga Pinoy, pagka, syempre, magkaka-stretch marks ka, Dokina mo talagang maglalala daw yan o magkakaroon ka. Actually, Connie, kaya lang nila sinasabi na baka dahil to sa pagkakamot, kung kaya't nagkakaroon ng stretch mark. Kasi kapag nasi-stretch ang ating skin, medyo may feeling ng pangangati. Ayun. So kapag na-stretch na yon, no, to a point na magbe-break yung collagen, nagkakaroon ngayon ng stretch marks, nagde-develop. Pero hindi naman talaga dahil sa pagkakamot. Hindi. Actually, maraming causes yan. No? Epektibo daw ba yung paggamit ng cream? Ang dami naglabasan, di ba? May vitamin E, capsule, aloe vera extract. Paano daw ba mawala o kaya at least ma-lighten yung mga stretch marks? Actually, it's always a combination of pamahid and treatments para if you're treating stretch marks. Kasi yung mga pamahid na yan, these are the common, mostly these are just moisturizers. Yes. Nakakatulong lang siya to soften the skin and also to prevent yung mga pangangati, no? Yan, But some creams naman, they contain yung mga peptides and vitamin E na kahit paano ay nakakatulong sa pagbabaw ng stretch marks. But sometimes kasi iba-iba ang lalim yan. So may mababaw, may malalim. So it's not really enough to just use the creams, no? So we always combine it with a lot of treatments. Ang isa na dyan yung mga lasers, and now we're gonna do the carboxytherapy. So, ito good news dahil meron ng paraan para mawala itong stretch marks natin. At para syempre, dun sa mga gusto syempre ayaw nang magkaroon, ano bang mga dapat gawin para maiwasan? Of course, kasi dahil ang cause ng stretch marks is kapag na-stretch ang iyong skin ng sobra-sobra to a point nga na nagbe-break ang collagen, ang mga causes niyan ay unang-una pag tayong tumataba ng husto, no? That's why we develop stretch marks ng areas kung saan nagde-develop ang fats, dito sa abdomen, sa breast, dito sa thighs, sa buttocks, no? That's where we develop it, no? So we have to, of course, i-maintain natin yung ating weight. Doon naman sa mga nagbubuntis, dapat at least 30 pounds below ang iyong i-gain kasi may studies pag nagkakaroon ka ng 30 pounds up na weight gain, nagde-develop ka ng stretch marks. And also, yung mga nagba-bodybuilding, di ba? Lalo yung mga lalaki, kagaya niya. So, kahit lalaki, kahit babae. Pero ang importante, ito, papakita nyo sa atin ngayon, itong carboxytherapy. Simulan na natin para at least malaman natin kung ano nga ba ang involved dito. Doon sa mga nanonood kanina, sabi ko, pagtakot ko kayo sa injection, okay lang to kasi hindi naman daw masyadong masakit naman. Ano, Doktora? Basta... Well, actually, nilagyan naman natin siya ng anesthesia, at pinainom natin siya ng pain reliever. Although may konting pain ito, but it's worth it kasi isa nga to sa treatments na cost-effective na tinatawag. It's effective and it's not that expensive. Ayan. So, tignan natin. Yan ang ating pagtutuunan ngayon ng pansin kasi doon sa mga Siyempre, maraming mga babae ngayon ang talagang conscious na, no? So, ito po, ha? So, actually, this is the carboxytherapy machine, no? Okay. Itong carboxytherapy is a treatment wherein we infuse small amounts of carbon dioxide gas dito sa dermal layer ng skin, no? Okay. At kapag nag-infuse tayo ng gas, i-stimulate niya yung tinatawag na collagen, no? Kapag na-stimulate yung collagen, nagtitiken yung skin, bababaw ngayon ng stretch marks, Okay. no? So, inject natin yan. Okay. I-infuse lang tayo, ha? Dahan-dahan. Yan. So, marami na bang mga kababaihan, Doktora, ang nagpapaganito? Ayun, nakita mo, lumulobo ko. Ayan, oo nga, lumulobo. So, yun yung time na pumapasok na yung carbon dioxide gas sa loob. No? So, pag pumasok na yung carbon dioxide sa loob, So, pag paulit-ulit mo ginawa yan, i-stimulate yung tinatawag na collagen. Yung collagen ang nagbibigay ng firmness sa ating skin
At kakapal yung skin mo and to a point, nabababaw na yung stretch marks. So Ayun. usually you do it mga every week for about mga 5 to 10 sessions. I see. So, hindi lang to, nakikita talagang lumolobo dahil yun yung sa carbon dioxide, no? Yes, yun. Pero mawawala din yung mga parang bukol-bukol na yan, ano? Yes, Nakikita so natin. eventually after an hour mawawala yan, Ayan. no? Magsusubside din yan. And then what's nice about the treatment is pinapaganda rin niya yung color. Ah, talaga, Yung stretch marks. nagpapantay. Yes, if it's red, eventually nagno-normalize yung color in time. Oo. Okay lang ba ang ating... Buhay pa siya. okay naman daw siya. Okay pa naman siya. Okay, sige. Sige, okay. So, ganyan lang siya, 5 to 10 Ganyan lang. sessions. Ilan bang sessions yan, Doktora? We usually do 5 to 10 sessions. Yan ang standard. Yun ang standard. We pag- usually pag- see the results after 4 sessions. After 4 sessions, Oo, may makikita resulta mo na na. talaga. Ayan. Thank you very much sa'yo, Okay, Dr. G. sige. At syempre, bago po tayo magtapos, mga kapuso, magdiriwang po kami sa Pinoy MD ng aming first year anniversary ngayong buwan ng July. Yay! At bilang bahagi po ng aming anniversary special, may libre Yes, tayong medical very mission sa Pinoy MD po. Sa Santa Lucia East Grand Mall po, bukas, no, magsa-start po yung registration at 10 a.m. Merong general consultation. We have heart, diabetes, OB, pedia consultation. Punta po kayo dyan. Yes. At muli po magpapasalamat ako syempre sa ating doktor ng bayan, si Thank you, Dr. Connie. Jean. Kaya mga kapuso, magkita-kita po tayo bukas at laging tandaan ang pangalagaan pong ating kalusugan dahil health is wealth. Thank you. Okay ka pa? Yan. Samantala, puntahan naman natin ngayon si Maring Susan. Ay! Eto, magkasama kami dalawa ni Maring Pia. Eto, nako. So, hindi makatingin sa TV habang nag-i-injection. Yes, ito. At saka ito, mga ano to, galing England to. Ito, bibitaw namin sa inyo mga kapuso. Ito, yung mga miniature chicken na makiingay. Nako, mas naririnig pa yung tala ako nila kasi sinasabi Dinig ko. na dinig. Kahit maliit sila ha, ang ingay pa rin nila. At hindi po yan na mga hindi lang tumanda o hindi lang lumaki. Talagang sadya na binibreed yung mga miniature chicken para maging maliit sila. At mamaya, aalamin natin kung bakit sila binibreed ng ganito. Kung saan sila galing kasi hindi sila galing Pilipinas. At kung saan Marunong natin tayo sila magtagalog. matatagpuan. Kung marunong magtagalog, yan, epekto ng laging oil price increase. Yan. Babalikan natin, puntawan natin si Maring Lynn at si Maring Susie. Hey, Bok-bok. Mga manok na mamaya magiging fried chicken. Kinabahan, tumaas ang BP. At dahil magic ang patok kaya mag-aala Harry Potter tayo sa umagang ito, siguradong mapapawaw kayo sa inihandang magic trick ng ating bisita. Yan ang levitation. O ang paglutang sa ere ng isang tao. Sino kaya ang palulutangin? Abangan niyo yan sa pagbabalik ng unang hirit. Si Connie ang palulutangin. Tuloy-tuloy ang update tuwing alas 6 ng gabi. Hindi na tayo mahuhuli sa lagay ng panahon. Weather update. Updated ka sa lagay ng panahon ngayong tagulan.